Kayo ba ang bagong lipat sa apartment na ito? Kami nga po. Dalawa lang kayo? Opo, kami lang ng asawa ko ang nakatira dito. Mag-asawa kayo pero wala kayong anak? Ay, paano nangyari yun? Bago lang ba kayo nagsasama? Ang totoo po niyan 10 taon na kami nagsasama. Oh, Ilang beses din po ako nakunan, kaya wala kaming anak. ay ganun ba? Ay, ako nga pala si Pilar. Biyuda at may 2 anak na binata. Pareho na rin silang nagtatrabaho. Ako naman po si Maribel. Lando naman po ang pangalan ng asawa ko. Driver po siya ng pampasaherong jeep. Matagal na rin mula nang mabakante itong lugar. Ayun nga po ang sabi ng may-ari. Nabanggit nga rin niya na walang tumatagal na mga tenant. Eh siguro, nasa may-ari ang problema. Mukha naman pong mabait ang may-ari. Nako ha, huwag kang pakakasiguro sa pakunwari niyang kabaitan. Mapagbalat kayo ang taong yun. Ganun po ba? Sa dami kasi ng pwedeng upahan, dito pa talaga kayo napadpad. Maganda po kasi ang lugar at mura din po ang upa. Sana nga lang magtagal na kayo para mabali na ang anumang sumpang meron sa apartment na ito. Ha? Ano po ang ibig niyo sabihin? Malalaman mo rin kung ano ang ibig kong sabihin. Kung magtatagal kayo dito. May mga tao talaga na mahilig makisawsaw sa buhay ng iba. Akala nila nakakatulong sila sa pagbibigay ng payo. Pero ang hindi nila alam, mas lalo lang lumalala ang problema dahil sa pakikialam nila. Matutong maglagay ng limitasyon sa bawat ginagawa. Dahil hindi lahat gusto na may nakikialam. Lalo na kung personal na usapin ang problema. Magandang araw, Miss Gwen. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Maribel. Tubong Olonga po. May asawa at isang anak. 40 anyos na po ako sa ngayon. May gusto po akong ibahagi na karanasan na may kinalaman sa kulam. Sana po isa na ang sulat ko sa mapili ninyo. Pero bago po natin ituloy ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. I-like ang video at mag-comment po sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Panoorin niyo po ito hanggang dulo. At ngayon, ituloy natin ang kwento. Kumusta ang maghapon mo? Ayos lang naman. Marami na rin akong nakilala maliban sa may-ari nitong apartment. Ay, mabuti naman. Siya nga pala, may nakilala akong ale. Medyo nahihiwagaan lang ako sa kanya. Mukha din hindi sila okay ng may-ari nitong inuupahan natin. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Sa paraan ng pagsasalita niya. Huwag na muna natin siyang husgahan. Baka talagang ganun siya magsalita. Siguro nga. Tsaka, bago lang tayo dito. Ayoko na magkaroon ng problema sa mga kapitbahay natin. Ayoko rin naman. Gusto ko ngang iwasan na lang para hindi na ako madawit sa issue na meron sila ni Mang Ayo. Kung makikipag-usap siya, hayaan mo na lang. Pero huwag kang makikipaglapit sa kanya, ha? Oo. Bukas nga pala. Gusto kong sumama sa pamamasada mo. Ilang araw pa lang tayo dito, nainip ka na agad. Alam mo naman na ganito ako kapag kararating ko lang sa isang lugar. Sige. Pwede kang sumama sa akin bukas. Maaga nga pala tayong aalis, ha? Aagahan ko ang gising. Ay, siya nga pala. May dala na akong ulam dyan at pasalubong para sa'yo. Hindi ko pa nga nauubos ang dala mong pasalubong kahapon eh. Hindi naman yun masisira. Basta nasa ref lang. Oo nga. O ano, nagugutom ka na ba? Hindi pa. Magpapahinga na lang muna ako, ha? Sa kwarto ka na lang humiga para makapahinga ka. Lalabas lang ako para magwalis. Ang dami na naman kasing laglag na mga dahon ng kayumito eh. Sige. Pag handa na yung hapunan, tawagin mo na lang ako. Tamang-tama. Hindi ganun kasakit sa balat ang init ng araw. Bala ko ring magsiga para mawala ang mga lamok. Katatapos ko lang nga magwalis nang biglang sumulpot si Aling Pilar. Nakita kong dumating na ang asawa mo. Kararating lang nga po niya eh. Nagpapahinga po muna bago kami maghapunan.
Balak mo bang sigaan niyang mga tuyong dahon? Opo, para mawala din po yung mga lamok. Nako, bago ka magsiga, dapat nagpapaalam ka muna sa mga kapitbahay mo. Baka mamaya ayaw nila ng usok. Gaya ko, may hika ako. Kaya hanggat maaari, ayoko nakakadanghap ng usok. Pasensya na po kayo. Buti na padaan kayo dito, kundi hindi ko malalaman na hindi pala pwede. Kapag may gagawin ka, at lalo na hindi ka sigurado, magtanong ka muna. Sa susunod po gagawin ko na yan. Sa ilang araw nyo dito, marami ka na bang kakilala? Naku, iilan pa lang po. Hindi rin po kasi ako palalabas ng bahay. Dapat nakikipag-usap ka rin sa mga taga rito. Para kung sakali na meron kayong emergency, madali kayong makakahingi ng tulong. Hindi yung para kayong mga takot sa tao. Bago pa lang po kasi kami dito, kaya nahihiya pa kami makipagkaibigan. Ang asawa ko po pala kaibigan, talagang abala lang siya ngayon eh. Hindi ko pala na itatanong. Taga saan ba kayo? Taga rito lang din po kami sa probinsya, sa ibang lugar lang kami galing. Siguro naman wala kayong pinagtataguan, no? Wala po. Nakakapagtaka lang kasi na taga rito kayo, pero wala kayong sariling bahay. Meron naman po. Kaya lang malayo sa kabihasnan. Hadlang po sa paghahanap buhay namin eh. Ganun ba? Huwag mo sanang masamain ang pagtatanong ko sa'yo, ha? Ayos lang naman po. Naiintindihan ko po na curious kayo sa amin dahil bago lang kami sa lugar na to. Paano, ha? Maiwan na kita. Marami pa kasi akong gagawin. Sige po, papasok na rin po ako sa loob ng bahay. Hindi ko na itinuloy ang pagsisiga. Bukas kapag nakita ko si Mang Ayo, itatanong ko sa kanya kung saan pwede itapon ng mga tuyong dahon. Pagpasok ko nga sa bahay, nasa labas na ng kwarto namin si Lando. Nadatnan ko pa nga siyang umiinat. Dumiretso na ako sa kusina para maghain. Habang naghahapunan, nabanggit ko sa kanya ang tungkol kay Aling Pilar. Alam mo ba kung saan ang bahay ng Ali na yon? Sa tapat lang natin ang bahay niya. Sa tingin ko lang parang sa kanya tayo magkakaproblema eh. Kaya dapat iwasan mo siya. Paano ko naman siya iiwasan kung siya mismo ang pupunta dito sa atin? Nagulat na nga lang ako at nasa harap ko na pala siya. Tama lang siguro na sumama ka na lang sa akin sa biyahe ko. Hindi nga lang araw-araw. Kailangan ko rin kasi maglinis dito sa bahay natin eh. Tsaka, syempre, makipagkilala sa mga taga rito. Tingin ko naman, mababait ang mga kapitbahay natin dito. Mula nang dumating kasi tayo, wala pa akong nakikita na nasa labas ng bahay nila. Mukhang abala silang lahat. Yung si Aling Pilar lang talagang may issue. Kapag merong pagkakataon, kausapin mo nga si Mang Ayo. Baka meron siyang alam tungkol kay Aling Pilar. Sige. Kapag may pagkakataon, makikipagkwentuhan ako. Itanong mo na rin kung saan tayo pwede magtapon ng basura. At kung ano mga bawal gawin. Ayoko kasi magkaroon ng problema sa mga taga rito eh. Oo, lahat na itatanong ko. Itatanong ko na rin kung anong oras tayo dapat matulog. Baka naman mapikon sa'yo si Mang Ayo. Hindi naman siguro. Tingin ko sa matandang yun, mabait naman kahit seryoso lagi makipag-usap. Oo nga, kahit ang mga anak mukhang mababait naman. Ay, gusto ko tuloy makilala yang si Aling Pilar. Makikilala mo rin siya sa mga susunod na araw. Kinabukasan, maaga kaming gumising ni Lando para mamasada. Kami rin ang nauna sa pila kaya maagang nakabiyahe. Pagkatapos ng 3 biyahe, umuwi na rin kami. Nauna na akong pumasok sa loob ng bahay. At naiwan naman si Lando sa labas para linisin ng jeep. Ikaw siguro si Lando. Ako nga po. May kailangan ba kayo? Wala naman. Nakita ko kasi kayong dumating ni Maribel. Kayo siguro si Aling Pilar. Bakit kailangan mo pang isama ang asawa mo sa pamamasada? Gusto niya kasi. Naiinip kasi siya dito sa bahay. Baka wala siyang tiwala sa'yo. Alam mo naman, ang tungkol sa kasabihan, tungkol sa mga driver. Naku, hindi naman po ako ganun.
Alam niya ni Maribel. Hindi naman kita kilala. Kaya paano kung malalaman kung nagsasabi ka ng totoo? Oo nga naman. Nasaan nga pala si Maribel, ha? Ay, nasa loob po, nagpapahinga. Hindi naman kasi biro ang sumama sa biyahe. Kung hindi mo na itatanong, driver din ang namayapa kong asawa. Sumasama din ako sa kanya sa biyahe. Kaya alam ko na nakakapagod. Nakakapagod naman po talaga. Kaya dapat kay Maribel, hindi na sumama sa'yo. Hindi naman po lagi. Paano kayo magkakaanak niyan? Kung tagtag din siya sa biyahe. Naniniwala naman po ako na kung talagang pagkakalooban kami, sigurado magkakaroon kami ng anak. Mabuti pa rin na nag-iingat ang asawa mo at alagaan niya ang sarili niya. Alam naman ni Maribel kung paano alagaan ang sarili niya. Mukhang hindi nalalabas si Maribel. Uuwi na muna ako, ha? Sige po, sasabihin ko na lang po na dumaan kayo dito. Naiiling na lang si Lando na ipinagpatuloy na ang paglilinis ng jeep. Ilang sandali lang, pumasok na rin siya. Inabot ko naman sa kanya ang isang basong tubig. Ganun kasi ito pagkatapos maglinis. Gusto umiinom ng malamig na tubig. Nandyan kanina si Aling Pilar. Talaga? Ano ang sabi? Ang dami niya mga sinabi. Tingin ko, hindi ko siya magugustuhan. Ibang klase rin eh. Sabi ko sa'yo eh. Halika na, kain na tayo. Sa lahat pa naman ng ayoko yung pakialamera at mahilig makisawsaw. Hayaan mo na. Lagi naman tayong wala dito sa bahay. Oo nga, sabagay. Ay, mapaparami yata kain ko ah. Minsan ka nga lang kumain ng marami. Buti nga, bumalik na ang dati mong gana sa pagkain. Kasi masarap ang ulam natin eh. Pero dapat kontrol pa rin. Gabi pa naman. Nang mga sumunod na araw, sumasama pa rin ako kay Lando. Minsan nadadaanan namin si Aling Pilar na nasa tabing daan at nakatingin sa amin. Gusto ko sana siyang ngitian kaya lang masyado siyang seryoso at parang galit pa sa akin ng tingin. Isang araw hindi ako nakasama dahil tambak na ang labahin namin. Nakakwentuhan ko si Mang Ayo. Pumunta kasi ito para kumustahin kami mag-asawa. Magsabi lang kayo kung may problema sa tinitira nyo para magawang ko agad na solusyon. Sa ngayon po, wala namang problema. Mababait din naman ang mga kapitbahay namin. Maliban lang po kay Aling Pilar. Sabi na nga ba irereklamo nyo yung babaeng yun. Hindi lang naman kayo ang una eh. Ha? Ano po ang ibig niyo sabihin? Lahat ng tumitira dito, lagi siyang nirereklamo kaya umaalis na lang. Tapos, ipagkakalat niya na may sumpa ang paupahan ko. Siya itong nagbibigay ng malas. Hindi na lang po sana namin papansinin, kaya lang siya naman ang pumupunta dito eh. Hayaan mo, kakausapin ko siya. Hindi ako papayag na gawin din niya sa inyo ang ginagawa niya sa mga nauna dito. Wala pa naman po siyang ginagawa na nakakaperwisyo sa amin. Napansin lang po namin na mahilig siyang makialam. Hindi ko nahihintay na mapirwisyo kayo ng babaeng yun. Mahilig talaga siyang sumausaw sa mga isyu kahit hindi naman hinihingi ang opinyon niya. Akala mo kung sinong magaling magpayo. Chismosa din naman. Baka naman po kayo ang mag-away niyan. Mabigat talaga ang loob ko sa kanya. At wala akong pakialam kung mag-away man kami. Wala po sigurong masyadong ginagawa yun si Aling Pilar. Likas na siyang ganoon kahit noon pa. Kung hindi ko siya kakausapin ngayon, baka pati personal yung buhay, pakialaman na rin. Ganun na nga po ang ginagawa niya eh. Pati nga ang pagsama ko sa pamamasada ni Lando, meron siyang sinasabi. Ay nako, ilang araw pa lang kayo dito pati yun. Kailangan niyang usisain. Ayos lang naman po sa akin dahil mahaba naman ang pasensya ko eh. Pero hindi si Lando na madaling mapikon.
Di ko naman masisisi ang asawa mo. Tsaka, hindi lang naman siyang napipikong kay Pilar. Mabuti nga po at hindi pumunta ngayon eh. Akala siguro wala ka dito. Kapag nakita ka nandito, siguradong pupuntahan ka. Baka nakakaabala na ako sa'yo. Ay, hindi naman po. Maya-maya pa naman ako magsasampay. O siya, pupuntahan ko lang sandali si Pilar. Uunahin ko muna siya bago ko lakarin yung kailangan kong gawin. Nang makaalis si Mang Ayo, nagwalis na muna ako bago isinampay ang mga damit na nilabhan ko. Sakto namang palabas ng bahay nito si Aling Pilar. Nagulat pa ito nang makita na palapit sa kanya si Mang Ayo. Aba, himala na pinuntahan mo ko. Mabait na mga bagong tenant. Sana naman, tigilan mo sila. Nagsumbong ba sa'yo ang mag-asawa? Wala silang sinasabi at hindi ko naman sila nakakausap pa ulit. Kilala kasi kita kaya kinausap na kita. Akala ko'y nagsumbong sila sa'yo. Kabago-bago lang nila dito. Ano naman kung bago lang sila dito sa lugar natin? Tungkulin ko na pangalagaan sila dahil umuupa sila sa akin. Huwag mo muna silang ipagtanggol. Ha? Hindi mo pa nga sila ganun kakilala eh. Alam nga namang ikaw ang ayulang ko. Ayoko ng gulo, kaya pakiusap lang. Tigilan mo sila. Wala naman akong gagawing masama. Gusto ko pa nga silang maging kaibigan. Siguraduhin mo lang ha na hindi ikaw ang magiging dahilan ng pag-alis nila rito. Nitong mga nagdaang araw, laging umuulan sa hapon. Kaya hindi na muna ako pinayagan ni Lando na sumama sa kanya sa pamamasada. Sa umaga, maganda naman ang panahon kaya yun ang oras ko para maglinis sa labas ng bahay at magtabas na rin ng damo. Nun ko lang din ulit nakita si Aling Pilar. Maribel, hindi ka na yata sumasama sa asawa mo sa pamamasada. Ilang araw na po akong hindi sumasama. Umuulan kasi sa hapon eh. Oo nga, ang tindi ng init sa umaga tapos uulan ng malakas sa hapon. Mabuti nga po malakas ang resistensya ng asawa ko at hindi siya nagkakasakit. Ay, maiba nga pala ko. Bakit hindi ka na lang magtrabaho? Wala naman kasi kayong anak ng asawa mo. Dati po may trabaho naman ako pero pinatigil ako ni Lando eh. Sa ngayon ayos naman ang kita niya. Mas maigi pa rin kung may sarili kang pera. At hindi ka lang basta umaasa sa kita ng asawa mo. Ayos lang naman po kami sa ganitong sitwasyon. Tsaka may plano naman ako pero hindi muna sa ngayon. Siguro kasi nasanay ka nang nakaasa lang sa asawa mo. Kaya tinatamad ka nang magtrabaho. Hindi naman po sa tinatamad. Ito nga ang napagkasunduan namin ni Lando. Baka naman iniisip mo ha. Nakikialam ako sa inyo. Gusto lang kitang payuhan. Hindi ko naman po minamasama ang sinasabi ninyo. Kaya lang po buhay kasi namin to. Oo nga. Buhay nyo yan. Kaya lang, mas maganda pa rin kung marunong din kayong makinig sa sinasabi ng mas matatanda sa inyo. Gaya ko, marami na akong napagdaanan sa buhay. Ika nga, papunta pa lang kayo, pabalik na ako. Naniniwala pa rin po ako na iba-iba ang kapalaran ng mga tao. Hindi porke naranasan ninyo, mangyayari din sa amin. Siya nga pala, may mga magulang pa ba kayo ng asawa mo? Meron pa naman po at pareho pang malalakas sa mga magulang namin. Bakit niyo naman naitanong? Naisip ko lang kasi na baka kaya mas pinili ninyo na bumukod at umupa sa malayo dahil ayaw ninyong napagsasabihan kayo. May dahilan po kami kung bakit napili namin na bumukod. Sana naman wag niyo kaming husgahan agad. Nako, masyado ka namang sensitive, iha. Hindi naman kita hinuhusgahan. Pasensya na po kayo, Aling Pilar.
naalala ko may gagawin pa pala ako sa loob ng bahay. Ganun ba? Sige, uuwi na rin pala ako. Babalik na lang ako sa ibang araw. Baka po bukas sumama na ulit ako sa asawa ko sa pamamasada. Talagang ayaw mong mawalay sa asawa mo Mabuti na nga rin siguro para mabantayan mo. May itsura pa naman si Lando. Gusto ko pa sanang magsalita kaya lang mabilis nang tumalikod si Aling Pilar at naglakad palayo. Napabuntong hininga na lang ako bago pumasok sa loob ng bahay. Hindi ko alam, narinig pala ng anak ni Mang Ayo ang pag-uusap namin ng babae at sinabi yun sa kanyang ama. Hindi kasi namin namalayan na nasa kabilang bakod lang ang binata at hindi sinasadya na marinig ang lahat. Hindi ka ba talaga marunong pagsabihan, ha? Ano na naman ba ang problema? Ikaw ang problema ko. Bakit bang hilig mong makisawsaw sa mga bagay na wala ka naman dapat pakialam? Hay nako, hanggat hindi mo ipinapaliwanag, hindi tayo magkakaintindihan. Nananahimik ako dito? Pupuntahan mo ko para lang pagsabihan? Sino ka ba sa akala mo, ha? Sino ka rin ba para kausapin si Maribel, ha? Paano mo namang nalaman yan? Sinabi ng anak ko. Nakalimutan mo yata na bakuran lang ang pagitan ng bahay ko at ng inuupahan ng mag-asawa. Kaya lahat na nangyayari sa kabila, alam ko. Wala namang masama sa sinabi ko. Hindi mo namang kilala ang mag-asawa para pangaralan eh. At higit sa lahat, ang bigyan pa ng mali siya ang pagsama sa pamamasada ni Maribel sa asawa. Teka nga lang muna. Bakit ba ikaw ang nagagalit? Si Maribel nga, hindi naman nagagalit sa akin. Alangan naman na magpakita yun ng galit sa'yo. Di siya naman ang mapapasama. Hoy, tanda! Magpasalamat ka nga dahil kinakaibigan ko ang mga umuupa sa'yo. Baka sa halip na tumagal sila, bigla na naman silang lumayas. Kung wala ka nang sasabihin sa akin, umalis ka na! Marami pa kasi akong gagawin! Inaabala mo ko! Binabalaan kita, Pilar, ha? Huwag ka nang makikialam sa mag-asawa. Baka mamaya ikapahamak mo pa yan. Ano? Bakit naman ako mapapahamak, Aber? May alam ka ba sa pagkatao nila? Ano naman ang alam ko sa kanila? Ang akin lang, mahirap magkaroon ng kaaway na dayo lang dito sa atin. Hindi ako natatakot. Tingin ko sa mag-asawang yon, kahit lamok, hindi makapatay. Bahala ka na nga. Matanda ka na. Alam mo na ang tama sa mali. Hindi ko gusto ang mag-asawang yon. Kaya gagawin ko lahat para umalis sila dito. At ikaw na matanda ka. Kahit kailan, hindi magkakaroon ng matagal na uupa sa apartment mo. Alam din naman ni Mang Ayo na ayaw talaga ng babae na may umuupa sa kanya dahil sa inggit nito. Ayaw nitong makita na kumikita siya habang nasa bahay lang. Hindi na lang niya pinapansin ang mga ginagawa nito kahit nakakasira sa reputasyon niya. Hindi lang kasi siya ang ginagawa nito ng issue sa ibang tao. Maging ang ilan nilang taga-baryo. Mang Ayo! Pauwi na po ba kayo? Sumakay na kayo dito sa unahan. Gagarahe ka na ba, Lando? Opo, buti nadaanan ko kayo. Saan kayo galing? Dinalaw ko lang yung isa kong anak na pamilyado na. Bakit nga palang aga mong gumarahe ngayon? Kasi po, anniversary namin ni Maribel. Nangako ako na uuwi ng maaga ngayon. Kaya naman pala. Sa nakikita ko, kahit wala kayong anak masaya naman kayo. Opo. Pero syempre, umaasa pa rin kami na magkakaanak kahit sinabihan kami ng doktor na maliit na lang ang tsansa na magbuntis ang asawa ko. Di naman sinabi porky ng doktor lagi na silang tama. Malay mo, mali ang doktor na yun. Kaya nga po hindi ako nawawalan ng pag-asa. Ganyan dapat mag-isip. Laging positibo sa buhay. Salamat nga po pala sa inyo dahil kinausap niyo si Aling Pilar.
Di naman ako papayag na isa kayo sa mga biktima ng matalas niyang dila. Marami na pala siya na biktima. Oo, kaya nga laging bakante ang mga paupahan ko ng dahil sa kanya eh. Kung hindi lang sana siya ganon, sigurado na makakasundo niyang asawa ko. Kahit ako, naiilang sa paraan ng pagsasalita niya eh. Oo nga, unang kita ko pa lang sa inyong mag-asawa, alam ko naman na mabait kayo at marunong makisama. Yun nga lang, hindi niyo kami makikita sa labas para mangapit bahay. Abala kasi kami. Naiintindihan ko naman yun. Sana kapag may okasyon sa bahay, pumunta kayo. Ay oo naman po, asahan niyo kami. Salamat nga pala, Lando. Nakalibre pa ako ng pamasahe pa uwi. Ang mahal pa naman ng pamasahe ngayon. Ay nako, wala po yun. Nagkataon lang na nadaanan ko kayo. Teka, umiinom ka ba ng alak? Opo, pero madalang na lang po. Minsan, yayayain kitang uminom ha? Kung ayos lang naman sa asawa mo. Opo, wala pong problema kay Maribel yun. Ayun, Tsaka hindi naman tayo lalayo. Sabihin niyo lang kung kailan para magpapaluto ko sa asawa ko ng pulutan natin. Pag-uwi sa bahay, naikwento nga ni Lando na nadaanan niya si Mang Ayo. Gusto ko rin sanang banggitin ang tungkol kay Aling Pilar. Pero minabuti ko na lang na hindi na sabihin. Maganda kasi ang mood nito kahit pagod. At isa pa anniversary namin sa araw na yon at ayokong masira. Magluluto na sana ako pero nagbago ang isip ni Lando. Lumabas na lang daw kami. Paminsan-minsan lang naman yon kaya pinayagan ko na. Maribel, nakita kitang kausap si Ani. Naku kung ako sa'yo ha, iwasan mo siya. Kung ayaw mong madamay sa kamalasan niya. Mabait po si Annie at wala po akong dahilan para iwasan siya. Hindi mo ba alam na nanakit ang asawa niya at oras na malaman nito na nakikipagkaibigan sa'yo ang asawa niya? Baka pati ikaw, pag-initan. Mas dapat nga po nabigyan siya ng simpatsya dahil sinasaktan pala siya ng asawa niya. Naku, kasalanan din naman ni Ani kung bakit siya nasasaktan ng asawa niya. Pinapaiwas kasi siya na makipagkaibigan. Sige pa rin siya ng sige. Tapos, ikaw ang pinili niyang maging kaibigan na hindi naman taga rito. Wala naman pong masama kung maging kaibigan niya ako. Eh bakit ako? Pakiramdam ko iniiwasan mo ko. Ako na nga itong nakikipaglapit sa'yo. Hindi naman po sa iniiwasan ko kayo. Nagkataon lang po na marami akong ginagawa. Meron bang sinasabi sa'yo si Ani ha? Marami po kaming napag-uusapan. Gaya po ng mga anak niya at ilang bagay. Wala ba siyang ikinikwento tungkol sa'kin? Wala po. Ni minsan, hindi po namin kayo napag-usapan. Bakit niyo naman po naitanong? Wala naman. Naitanong ko lang. May pagkatsismosa kasi ang babaeng yun. Baka lang kasi kako meron siyang naikwento sa'yo. Huwag po kayong mag-alala. Madalas, tungkol lang sa amin ang mga pinag-uusapan namin. Pero kung ako sa'yo ha, Iha, sundin mo na lang ang payo ko. Alam nyo, pasensya na po kayo, Aling Pilar, pero sa tingin ko, sumusobra na kayo sa panghihimasok ninyo sa buhay ko. Ha? May sarili naman akong pag-iisip at desisyon. Hindi nyo kailangan na diktahan pa ako. Maribel, nagmamalasakit lang naman ako sa'yo. Tapos, minamasama mo pa. Ayos lang naman po ako. Hindi ko kailangan ng pagmamalasakit ninyo. Masyado ka naman yatang nagmamalaki. Bago ka lang naman sa lugar namin. Hindi naman po sa ganon. Kaya lang hindi ko na kasi nagugustuhan ang sinasabi ninyo Bueno, ikaw na nga ang bahala. Wala naman akong masamang intensyon Gusto ko lang naman din makipagkaibigan. Sige na, hindi na kita kakausapin. Naku, mukhang nagtampo. Ako ba ang may kasalanan sa nangyari? Ay, sana naman okay lang siya. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pag-aalala. Baka kasi may gawin si Aling Pilar dahil sa galit sa akin.
Hindi nga ako nagkamali. Dahil nang minsang magkita kami ni Annie, nagsumbong ito sa akin na may kung ano-ano daw na ipinagkakalat si Aling Pilar. Ganun daw ang ugali nito kapag may nakakaaway. Buong maghapon tuloy akong wala sa mood. Oh, para ka namang nalugi dyan. Ano ba nangyari sa'yo? Si Aling Pilar kasi. Ay nako, ano naman ang ginawa ng matandang yon? Kung ano-ano ba naman ang pinagkakalat niyang paninira sa akin sa ibang tao? Kung kakausapin kasi natin, baka lalo lang magkagulo. Tingin ko sa kanya dahil mas matanda nga siya sa atin, ayaw niya na pagsasabihan. Kaya nga siguro nagalit siya sa akin eh. Pati kasi ang pakikipagkaibigan ko kay Annie, pinakikialaman niya. Tahasan pa niya akong sinabihan na layuan ko yung tao. Sino ba siya para diktahan ako? Hanggat maaari, ayokong may makasamaan ng loob. Pero kapag napuno ako sa kanya, baka may magawa lang ako. Teka, wag mo sabihing aawayin mo si Aling Pilar. Alam mong hindi ako pala away na tao. May gagawin lang ako na para turuan siya ng leksyon. Kaya nga tayo dito tumira para ilayo ka sa lugar natin eh. Huwag mo naman sanang dalhin dito ang dahilan kung bakit kailangan natin lumayo. Pasensya ka na. Nabigla lang ako sa sinabi ko. Matuto ka sanang kontrolin ang galit mo. Sinusubukan ko naman eh. Para din naman sa yung sinasabi ko. Ayoko na lalayuan ka ng mga tao. Alam ko naman yun. Huwag ka na mag-alala sa akin. Hindi ko gagawin ang kinatatakutan mo. Para hindi mo na makita si Aling Pilar, sumama ka na lang sa akin ulit sa pamamasada ko. Huwag na. Ayos lang naman ako dito sa bahay eh. Tsaka, nag-e-enjoy na rin ako makipagkwentuhan kay Annie. Sigurado ka ba? Oo, sigurado. Huwag mo na akong alalahanin. Oo, sige. Tsaka, nakakapagod din naman yung nakaupo lang maghapon. Nagrereklamo ka na rin na walang nagagawa dito sa bahay. Kaya nga eh. Para hindi na lang mag-alala si Lando, hindi na lang ako nagkukwento sa ginagawa ni Aling Pilar. Umabot naman sa kaalaman ni Mang Ayo ang ginagawa nito. Kaya kinausap niya ulit ang babae. Talaga bang gusto mo kong mawala ng umuupa, ha? Hoy, Ayo, hindi kita maintindihan. Pwede mo bang linawin ang sinasabi mo? Bakit kailangan mong siraan si Maribel? Ano bang ginawa sa'yo ng tao? Eh, akala mo naman kasi kung sino siya. Hindi marunong makipagkapwa-tao. Sa'yo lang siguro, pero maayos siya makisama sa akin at sa iba. Ha? Ano naman ang ibig mong sabihin? Nakita siguro agad ni Maribel ang tunay mong kulay, kaya malamig ang pakikitungo niya sa'yo. Nagmamalasakit na nga ako sa kanya eh. Tapos, siya pa ang mayabang? Pagkukunwari lang naman niyang ginagawa mong pagmamalasakit eh. Kaya tantana mo na yung tao. Oo na! Hindi naman siya kawalan sa akin. O yun naman pala eh. Manahimik ka na lang sa loob ng bahay niyo. Huwag ka nang makisawsaw sa problema ng mga taga rito. Habang nasa labas ako ng bahay, natanaw ko si Mang Ayo na galing sa bahay ni Aling Pilar. Dahil sa kuryosidad, hinintay ko na siya para matanong na rin. Galing po ba kayo kay Aling Pilar? Oo, nakarating kasi sa akin ang ginagawa niya sa'yo. Kaya pinagsabihan ko. Salamat po sa inyo ah. Sa totoo lang po eh, naapektuhan na po ako sa ginagawa niya. Ako na ang humihingi ng pasensya sa ginagawa niya ha. Ganun na talaga yung kahit noon pa eh. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na palalampasin ang pamemerwisyo niya. Hahabaan ko na lang po ang pasensya ko sa kanya. Ayoko naman na masabihang bastos kung papatulan ko pa siya. Titigilan ka na niya siguro ngayon na kinausap ko na siya. Salamat po ulit sa inyo ah. Hindi talaga kami nagkamali na dito mangupahan. Bihira na po kasi sa mga may-ari na may malasakit sa mga umuupa sa kanila eh. Sana magtagal kayo dito. O paano? Uuwi na muna ako. May gagawin pa kasi ako. Sige po, Mang Ayo. Ilang araw na kaming hindi nagkikita ni Annie. Tuwing pupuntahan ko siya sa kanila, laging sarado ang bahay nila.
Nagtataka man wala naman akong mapagtanungan ng mga kapitbahay nila. Dahil abala ang mga yun sa trabaho. Makalipas nga ang 1 linggo, siya na mismo ang pumunta sa bahay. Ganun na lang ang gulat ko sa nakita kong itsura niya. Puno ng pasa ang mukha niya pati na rin sa balikat niya. Hirap din siya makapaglakad dahil sa tinamong pinsala. Yun ang dahilan kung bakit hindi siya nagpapakita sa akin. Ilang araw daw siyang hindi makabangon. Ang asawa raw niya ang may gawa nun sa kanya. May nagsumbong daw kasi dito na lagi kami magkasama at kung saan-saan pumupunta. Para yun lang? Halos patayin na niya yung asawa? Kaya nga hindi ko na talaga napigilan na maiyak nung makita siya. Seloso daw talaga yung asawa niya. Ayaw nitong nakikipagkaibigan siya. Kahit na. Hindi pa rin sapat na dahilan para manakit siya. Pinablatter ba ni Annie yung asawa niya? Hindi daw. Wala naman daw mangyayari. Pag-aayusin lang sila. Bakit kasi hindi niya pahiwalayan? Siguro, tinatakot siya. Siyempre, iniisip din niya ang mga anak nila Kung gano'n naman pala, wala rin tayong maitutulong sa kanya. Kung siya mismo ayaw humiwalay sa asawa niya. Sinabihan pa niya ako na iwasan na lang siya para walang gulo. Tingin daw kasi sa akin ng asawa niya, masamang impluwensya sa kanya. Bakit hindi ka muna kilalanin ng asawa niya bago ka husgahan? Yun nga ang sabi ko Ayaw din niya akong madamay kaya mabuti pa raw na sumunod na lang ako. Ay nako, gawin mo na lang yung sinasabi niya. Ayoko din na pati tayo madamay sa problema nila. Pero hindi ko pa rin maiwasan na mag-alala. Wala ka namang magagawa Nasanay na rin siguro ang kaibigan mo sa ganong sitwasyon. Nararamdaman ko na gusto na rin niyang makawala pero nauunahan lang siya ng takot. Alam ko na kahit sa sandaling panahon pa lang, naging mahalaga na sa iyo yung kaibigan mo. Pero nakikiusap ako na huwag ka na makialam pa sa kanila. Alalahanin mo yung nangyari noon. Sa kagustuhan mong tumulong, ikaw pa napahamak. Oo nga, tama ka. Tsaka, siya lang naman yung makakatulong sa sarili niya. Sana lang wag na siya saktan ng asawa niya. Hindi tayo nakakasiguro sa bagay na yan kung noon pa sinasaktan na siya. Hindi talaga lahat sinaswerte sa pag-aasawa. Totoo. Kaya dapat talaga piliin ang taong gusto mong makasama sa habang buhay. May hinala nga pala ako na si Aling Pilar ang nagsumbong sa asawa ni Annie. Ha? Ano ka ba? Mahirap ang bintang. Wala naman ibang gagawa nun kundi siya Mahilig kasing makisawsaw kahit hindi naman siya kailangan. Ay nako, iwasan mo na lang sila pareho. Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa akin. Wag na. Wala rin ako sa mood Baka magkamali pa ako sa pag-aabot ng sukli sa mga pasahero. O sige, ikaw bahala. Hindi na talaga kita mapilit. Sabihan mo na lang ako kapag nagbagong isip mo. Hanggang sa makaalis si Lando para bumiyahin ng araw na yun, hindi niya ako nakumbinse na sumama sa kanya. Lumabas na lang ako ng bahay. Nagkataon namang nasa bakuran nito si Mang Ayo at kasama ang alagang aso. Ang sipag naman ng asawa mo. Hindi na yata nagpapahinga. Yun nga po ang sabi ko Nanghihinayang kasi sa isang araw na walang kita. Siguro nabalitaan mo na yung nangyari kay Annie. Naku, nakakaiyak nga po nangyari sa kanya nang makita ko. Marami naman ang nagpayo sa kanya nung naiwan na niyang asawa. Isa pa lang ang anak nila. Nakinig naman siya nung una pero kalaunan, nakikipagbalikan pa rin siya hanggang sa tuluyan na siyang hindi makahiwalay. Sana naman isipin niyang sariling kaligtasan niya. Baka sa susunod mapatay na siya ng asawa niya. Kaya nga sana matauhan na siya. May palagay nga po pala ako na si Aling Pilar ang nagsabi sa asawa ni Annie na kami ang lagi magkasama. Masama daw kasi akong impluwensya kay Annie. Posible yan. Hindi talaga nag-iisip ang babaeng yun Gusto ko nga siyang komprontahin pero alam ko na magkakaila lang siya. Baka mapahamak ulit si Annie. Masyado kasing seloso ang asawa nun.
Tingin niya lahat ng lumalapit sa asawa, didiktahan ito na hihiwalayan siya. Ang gawin mo, iwasan mo na lang si Ani. Marami ka pa naman pwedeng maging kaibigan ni. Ganun nga po ang sabi ng asawa ko eh. Hanggat maaari kasi, ayaw din niya ng gulo. Kapag nakita ko si Ani, kakausapin ko rin siya. Kung hindi mo kasi na itatanong, pamangkin ko siya sa pinsan. Ah, kamag-anak niyo po pala siya. Oo, ay kaya lang, hindi rin ako nakikialam. Dapat kasi kinakausap sila ng mga magulang nito pero mukhang pati sila. Natatakot din makialam sa mag-asawa eh. Kung ganun, wala pala talagang mahihinga ng tulong si Ani. Ganun na nga. At isa pa, siya mismo ang ayaw humiwalay sa asawa. Sige po, hindi ko na kayo aabalahin. Uuwi na po muna ako sa bahay. Sige iha, kung may kailangan ka, huwag kang mahihiya na pumunta dito ha. Pagdating sa bahay, agad kong kinuha ang isang lumang kahon sa ilalim ng higaan namin. Hindi alam ni Lando na dinala ko yun. Tingin ko kasi mas ligtas yun kung nasa akin. Binuksan ko yun at inilabas ang mga laman. Gaya ng kandila, sinulid at manika na gawa sa tela. Inilabas ko rin ang isang libro. Gamit ang mga yun sa kulam. Namana ko yun sa lola ko na namayapa may 5 taon nang nakakalipas. Ayoko sanang gawin to kaya lang wala nang ibang paraan para matulungan ko ang kaibigan ko. Patawad Lando kung susuwayin kita. Ang kaalaman ko sa karunungang itim ang siyang dahilan kung bakit kailangan naming lumayo ni Lando sa lugar namin. May naging kaibigan kasi ko na nagtapat sa akin na pinagsasamantalahan siya ng amain niya. Sa kagustuhan kong ipaghiganti ang nangyari sa kanya, kinulam ko ang lalaki. Sinabi ko naman sa kanya ang ginawa ko. Pero hindi ko akalain na magsusumbong siya sa nanay niya kung ano nangyari sa asawa nito. Kumalat sa lugar namin ang ginawa ko. Para maprotektahan ako at maging ang pamilya namin, inilayo na lang ako ni Lando. Hindi na ulit mangyayari ang pagkakamali kong yon. Wala akong pagsasabihan sa lihim ko. Alam kong mali pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Humanda ka sa akin. Matitikman mo ang bagsik ng ganti ko sa ginawa mo kay Ani. Pagkatapos kong maisagawa ang orasyon, itinago ko na ulit ang kahon. Maghihintay na lang ako ng pag-epekto nito. Sigurado namang kakalat yun sa buong lugar. Nagsabi na rin ako kay Lando na sasama ako sa kanya sa pamamasada niya dahil nakakaramdam na ako ng pagkainip. Mabuti naman kesa nagmumukmuk ka lang dito. Wala na rin naman akong masyadong ginagawa. Tsaka wala rin akong makausap eh. Si Ani sana kaso ayaw na rin niyang lumabas ng bahay. Nahihiya siguro yun. Siguro nga. Ang laki naman ng kandila na to. Bakit mo nga pala sinindihan? Nabili ko yan nung pumunta ako sa bayan. Nakaka-relax kasi kapag may nakasinding kandila. Sa laki nito, matagal pa bago maubos. Maganda nga para tipid. Kaya lang, amoy kandila yung buong bahay. Ayos lang yan. Mawawala rin naman ang amoy. Siya nga pala, pupunta lang ako sa may tindahan ha. May bibilin lang ako. Pagkaalis ko, dumating naman si Mang Ayo na may dalang ulam. Nagluto daw kasi ang anak nito at naparami. Salamat po. Pasok muna kayo at isasalin ko yung ulam na bigay nyo. Wala yatang asawa mo. Ay, nasa tindahan po. Meron lang binili. Nitong mga nakaraan panay na ang ulan. Wala bang tumutulo sa bubong? Wala naman po. Sa bagay, hindi naman ganun kalakas ang ulan sabihan nyo na lang ako. Di pang karaniwan ang laki ng kandila nyo Yan nga po sinabi ko kay Maribel. Nabili lang niya yan nung pumunta siya sa bayan. Di ka basta-basta makakabili ng ganyang klase ng kandila. Tsaka, walang gumagamit niyan maliban na lang kung... Ano pong ibig niyong sabihin? Wala iyo. Sige,
Aalis na ako. Sige po. Salamat po ulit sa ulam. Medyo natagalan ako sa tindahan. Marami kasing bumibili at karaniwan sa kanila mga bata. Pagdating ko sa bahay, nakita ko ang ulam sa lamesa. Nang tanungin ko si Lando, sinabi nga niya na galing yun kay Mang Ayo. Ang bait talaga ng matandang yon, no? Oo nga eh. Alam mo, pinansin din niya yung kandila mo. Ang laki nga daw. Kahit malaki yan, tignan mo naman ang bilis matunaw. Halos kalahati na nga agad eh. Samantalang kanina ko lang yan sinindihan. Oo nga no. Habang tumatagal, lumalakas yung apoy nito. Mamaya, ubos na rin yan. Lumapit pa ako sa nakasinding kandila at saka tinitigan yun. Nagtataka naman ang tingin sa akin ni Lando. Pero hindi naman siya nagtanong. Kinabukasan, maaga kaming umalis para mamasada. Nung hapon naman habang pauwi, nadaanan namin ang bahay ni Annie. Maraming tao ang nagkukumpulan doon. Nagminor naman si Lando habang pareho kami nakatingin sa mga nandun. Maya-maya lang, sinabihan ko na si Lando na umuwi na kami. Ano kaya ang nangyari kay Victor? Hindi ako sigurado. Ibig mong sabihin, hindi mo alam ang sakit niya? Ay dapat siguro dali na siya sa ospital. Galing na nga siya doon bago ko pa natignan. Eh kung ganon, ano bang sakit niya? Wala siyang sakit. Meron lang nagbigay sa kanya nito. Anong ibig mong sabihin? Ang nangyayari kay Victor, senyales na merong kumukulam sa kanya. Kulang ba ka mo? Oo! Totoo ba yan? Oo! Maluba na rin ang lagay niya. Ang magagawa ko lang mabawasan ang sakit na nararamdaman niya. Eh sino kaya ang gumawa noon sa kanya? Hindi ko rin alam. Pero isa lang ang masasabi ko. Masyadong mabagsig ang sumpang ibinigay sa kanya. Mahabaging langit. Sa panahon pala ngayon, meron pang gumagamit ng karunungang itim. Kung sino man siya, ngayon pa lang sinusunog na sa impyerno ang kaluluwa niya. Nakahanap na rin siya ng katapat niya. Sino mag-aakala na kulam lang pala ang magpapatiklop sa lalaking yun? Hindi kaya si Annie mismo ang nagpakulam sa asawa niya? Hindi ko alam. At kung siya nga, dapat noong pa niya ginawa. Eh malay mo naman, napuno na siya sa asawa niya. Kaya yun na lang ang naisip niyang solusyon. Mahirap mambintang kapag wala naman tayong ebidensya. At sigurado ako, hindi yung magagawa ni Annie. May takot yun sa Diyos. Sa dami ng paghihirap na naranasan niya, hindi malabong nagdilim na ang pag-iisip niya. Kahit sabihin mong may takot pa siya sa Diyos. Baka naman ipagkalat mo yan, ha? Oras na mapahamak si Annie, mananagot ka sa akin. Kahit hindi ko yun ipagkalat, sigurado naman na yun ang iisipin ng mga taga rito sa atin, lalo na ang pamilya ng asawa niya. Kaya nga, para hindi na lumala pa, huwag ka nang makisawsaw pa. Huwag mo nga akong utusan sa dapat kong gawin. Hindi ka talaga titino, no? Nasaktan na ng husto si Annie dahil sa ginawa mo? Ayaw mo pa rin tumahimik? Eh bakit, ha? Kasalanan ko ba kung halos patayin na siya ng asawa niya? Alam niya na mahigpit yun at siloso. Ay nakikipagkaibigan pa siya sa dayo. Wala namang masama kung makipagkaibigan siya. Utak mo lang naman ang masama. Nakaalis na nga! Wala naman ako mapapala sa pakipag-usap sa'yo! Saan ka pupunta? Eh di sa bahay ni na Annie! Wala ka naman may tutulong sa kanili. Makakagulo ka lang sa pamilya. Hoy, tanda ha! Huwag mo nga akong pinakikialaman. Pupunta ako sa ayaw at sa gusto mo! Naiiling na lang si Mang Ayo habang nakasunod ng tingin sa babae. Sinabihan na rin niya si Annie na ilang araw na lang ang itatagal ng asawa nito. Tumanggi na rin ito na dalhin ng asawa sa paggamutan dahil naniniwala siya na kulam nga ang sanhi ng biglaang pagkakasakit nito.
Makaraan nga ang ilang araw, nabalitaan na lang namin na namatay na si Victor. Hindi naman ako nagulat dahil inaasahan ko na rin na dun ito patungo. Ang bilis naman po ng pangyayari. May sakit ba si Victor? Wala. Malakas pa yun sa kalabaw eh. Masamang sabihin pero karama na siguro nangyari sa kanya. Sa wakas, nakalaya na rin si Annie. Oo nga. Kaya lang galit naman sa kanya ang buong pamilya ng asawa niya. Bakit naman po? Dahil si Annie ang sinisisi nila sa pagkamatay ng asawa. Ngayon pa ba sila magagalit? Samantalang halos patay na si Annie noon. Wala man lang silang ginawa. Ganun talaga minsan ng mga tao. Lalo na kapag kamag-anak. Matanong ko nga po pala. Anong kinamatay ni Victor? Kulam. Mabagsik na kulam. Kulam? Oo. Sino po kaya ang may gawa nun? Di namin alam. Yun pa talagang nakatapat niya. Naniniwala ka ba sa kulam, iho? Oo naman po. Pero naniniwala din ako na hindi lahat ng gumagamit ng karunungang itim masama. Minsan napipilitan silang gumamit ng kaalaman nila dahil sa kagustuhan nilang protektahan ng mga taong mahalaga sa kanila. Naniniwala din naman ako na hindi likas na masama ang mga mangkukulam. Ano po ang sinasabi ng mga taga rito sa nangyari? Hati ang opinyon ng mga taga rito eh. Pero gaya ng ibang pangyayari, makakalimutan din ng mga tao ang pangyayaring ito hanggang sa maging alaala na lang. Si Annie po ba at mga anak niya dito pa rin titira? Oo naman. Wala naman silang ibang pupuntahan eh. Ay, sana ayos lang na ibalik nila ang pagkakaibigan ng asawa ko. Bigyan lang natin ng pagkakataon na magluksa si Annie. Sigurado na siya mismo ang lalapis sa asawa mo. Siya ka pala. Nasaan ba ang asawa mo? Ayun, ilang araw na pong masama ang pakiramdam niya kaya lagi lang nagkukulong sa kwarto namin. Hindi ko pa nasasabi sa inyo. Isa nga pala akong albularyo. Kung gusto niya, gagamutin ko siya. Ayos naman po siya. Meron po siyang iniinom na gamot. Kapag hindi pa rin po bumuti ang lagay niya bukas, sasabihin ko na magpatingin sa inyo. Napansin ko na wala nang malaking kandila sa altar ninyo. Naubos na po. Hindi ko alam kung meron pang nakatago si Maribel. Paano? Uuwi na ako. Saka na lang tayo magkwentuhan. Nasa likod lang ako ng pinto. Narinig ko pa ang sinabi ni Mang Ayo tungkol sa kandila. Bigla rin akong kinabahan. Lalo na nang malaman ko na isa palang albularyo ang matanda. Bumalik na lang ako sa pagkakahiga. Maya-maya lang pumasok si Lando. Ayos na bang pakiramdam mo? Oo, magaan na ang pakiramdam ko. Ay, galing nga pala dito si Mang Ayo. Napag-usapan namin ang pagkamatay ni Victor. Kinulam pala siya kaya biglang nagkasakit. Yan nga naririnig kong pinag-uusapan ng mga taga rito. Pinaghihinalaan nga si Annie ang gumawa nun sa asawa niya eh. Hindi yun magagawa ni Annie. Mas gugustuhin pa niya na maghirap habang buhay kesa sa gawin yun sa asawa niya. Alam mo, bigla ko lang to naisip na baka ikaw ang gumawa nun sa asawa ni Annie. Bakit naman ako ang naisip mo? Dahil meron kang alam sa karunungang itim at kaibigan mo si Annie. Baka sa kagustuhan mo na maipaghiganti siya, kaya ginawa mo yun. Wag na nga natin yan pag-usapan. Baka sumakit na naman ang ulo ko eh. Teka, bakit ka umiiwas? Wala naman kasing kwentang pag-usapan yan eh. Tinatanong lang naman kita. Pwede mo naman sabihin na hindi ikaw may gawa. Paano kung sabihin ko na ginawa ko nga yun? Di ba nag-usap na tayo sa bagay na yan? Masasayang ba ang paglayo natin? Sa sama ng taong yun, marami ang galit sa kanya. Walang mag-iisip na ako ang nasa likod ng nangyari sa kanya. Hindi yun ang punto. Alam mong kasalanan ang ginawa mo. Hindi na mahalaga yun. Gusto ko lang naman makatulong eh. Hindi lahat na nangangailangan ng tulong, kailangan mong tulungan at ipaghiganti gamit ang kaalaman mo. Marami namang paraan eh.
Hindi ko na kasi napigilan ang sarili ko eh. Wala naman kasi naglalakas loob na tulungan si Annie. Nakikiusap ako sa'yo. Wag na wag ka na ulit gagamit ng karunungang itim ha. Hindi na talaga. Pangako yan. Minsan mo lang sinira ang pangako mo. Sana naman, sa pagkakataong to, tumupad ka na dahil kung hindi, iiwanan na kita. Ha? Seryoso ka ba? Oo. Wala pa naman tayong anak na maapektuhan kung sakaling maghiwalay tayo. Ayoko lang na may kasama ako na tuwing may nangangailangan ng tulong, gagamitin mo yung karunungang itim. Ibig sabihin, hindi mo tanggap kung ano ako. Ano ka ba? Hindi tayo magtatagal kung hindi kita tanggap. Ayoko lang kasi ng ginagawa mo. Sinabi ko na, 'di ba? Hindi ko na gagawin ulit. Siguraduhin mo lang. Lalo tuloy bumigat ang pakiramdam ko. Dahil sa ginawa ko, lumayo tuloy ang loob sa akin ni Lando. Hindi na rin niya ako pinapasama sa biyahe niya. Ayos lang naman sa akin. Dahil may pagkakataon na akong makipagkwentuhan kay Annie. Hanggang ngayon, iyak pa rin siya ng iyak sa pagkamatay ng asawa niya. Sinisisi rin niya ang sarili sa pagkawala nito. Sa kabila nun, hindi naman ako nagsisisi sa ginawa ko. Hanggang ngayon ba umiiyak pa rin si Annie? Normal lang po yun dahil kamamatay lang naman ang asawa niya. Pagkatapos niyang ipakulang, magdadalamhati siya ngayon? Kayo na naman siguro nagpakalat ng chismis na siya ang nagpakulam sa asawa niya. Huwag mo nga akong pinagbibintangan ha! Wala naman kasing gagawa nun kundi kayo. Lumalabas na talaga ang tunay mong kulay, no? Alam ko naman na kunwari lang ang kabaitang ipinapakita mo. Tama po kayo. Hindi totoo ang mga pinapakita ko. May ugali akong tinatago, kaya mag-iingat kayo. Hindi ako natatakot sa'yo. Taga rito ako at dayo ka lang. Kaya huwag kang magmatapang sa lugar namin, ha? Lumalabas lang ang tunay kong katauhan sa mga tulad nyo. Alam mo, ha? Parang gusto kong lalo kang galitin para lumabas ang totoo mong pagkatao. Baka naman pagsisihan ninyo ang sinabi nyong yan. Ano na naman ba yan, Pilar? Ikaw pala, Ayo. Meron lang kaming pinag-uusapan ng babaeng ito. At mukhang mali na tinanggap mo silang mag-asawa sa paupahan mo. Ano na naman ang gusto mo mangyari, ha? Paalisin ko sila? Ay kesa naman sa problema lang ang dalhin nila sa'yo. Marami pa namang iba na pwedeng umupa dito. Kailan ka kaya titigil sa pakikialam sa buhay ng iba? Talaga bang masaya ka na meron kang nasisirang mga tao? Nagmamalasakit lang ako. Hindi ka naman talaga nagmamalasakit. Masaya ka kapag wala kang kakilala na umaangat ang buhay. Aba, Maliban kasi sa pagiging pakialamera, sausawera, chismosa, inggitera ka pa. Ano? Meron pa ba akong nakaligtaang sabihin? ang sama naman ng pagkakakilala mo sa akin. Yun naman talaga ang totoong pagkatao mo eh. Magbabayad ka sa ginawa mong pang-iinsulto sa akin. Kayong dalawa ang pagbabayarin ka! Umalis ka na bago pa kita kalad ka rin pauwi sa inyo at kausapin ko ang mga anak mo para wag ka nang palabasin ang bahay ninyo. Visit! Diyan na nga kayo! Maraming salamat po na paalis niyo siya. Alam kong mahirap, pero habaan mo pa sana ang pasensya mo sa kanya. Ginagawa ko naman po. Iha, may itatanong sana ako sa'yo. Ano po yun? Saan ba ang probinsya ng pamilya mo? Hindi ko po alam eh. Dito na po kasi ako ipinanganak. Ganun ba? Bakit niyo po naitanong? Wala naman. Naitanong ko lang. Sige, maiwan na kita. May gagawin pa kasi ako. Makaraan naman ng ilang araw, bumalik na ulit ang dating pakikitungo sa akin ni Lando. May araw din na sumasama ako sa kanya sa pamamasada.
At mga araw na nasa bahay lang ako para may oras ako makipagkwentuhan kay Annie. Nalaman ko nga sa kanya na balak niya mag-apply ng trabaho. Ngayon daw na wala na siyang katuwang, obligado na siyang maghanap buhay. Sa kapatid daw niya iiwan ng mga anak habang nasa trabaho. Hindi ko tuloy maiwasang mapaisip. Kung hindi siguro namatay ang asawa nito, nasa bahay lang siya at nag-aalaga ng mga anak. Uy, ang lalim na naman ng iniisip mo. Ha? May sinasabi ka ba? Kanina pa kita tinatawag. Magpapadala sana ako ng malamig na tubig. Pasensya ka na. Hindi ko narinig ang sinasabi mo. Ano ba kasing iniisip mo? Si Annie kasi magtatrabaho na. Wala kasi siyang pagpipilian kundi maghanap buhay para sa mga anak. Natural lang yun dahil wala na siyang asawa. Kung hindi siguro ako nagpadalos-dalos sa ginawa ko, hindi siya maagang mabubiyuda. May katuwang pa sana siya hanggang ngayon. Wala na tayong magagawa doon. Hindi na naman natin maibabalik ang nakaraan. Ang bigat lang kasi sa dibdib, lalo na nung sabihin niya na kahit sinasaktan siya ng asawa niya, hindi naman yun nagkukulang sa kanila. Ay, wag mo na lang isipin yon. Kalimutan mo na ang nangyari. Kung tumupad lang sana ako sa pangako ko. Kaya lagi mong tatandaan na walang maidudulot na mabuting paggamit ng karunungang itim. Hindi yun nakakatulong. Nakakasakit pa nga yun sa kapwa natin eh. Tama ka. Ang nangyari sa asawa ni Annie, habang buhay ko nang dadalhin sa dibdib ko. Ay, ang mabuti pa. Iwasan mo na munang makipagkita kay Annie. Lalo ka lang kasing malulungkot kung makikita mo siya at mga anak niya na wala ng ama. Tumango na lang ako dahil pakiramdam ko maiiyak na ako anumang oras. Niyakap pa niya ako para pag-aani ng nararamdaman ko. Naging madalang na rin ang pagkikita namin ni Annie ng mga sumunod na araw. Dahil abala na ito masyado. Si Mang Ayon na lang ang madalas kong nakakausap. Masaya na rin ako para kay Annie. Kahit papano unti-unti na rin niyang nakakalimutan na nangyari sa asawa niya. Oo nga po. Alam ko na mahirap pero makakaya naman niyang maitaguyod ang mga anak niya mag-isa. Sana lang wala nang sumunod sa nangyari kay Victor. Wala na po siguro. Albularyo po pala kayo, Mang Ayo. Oo, pero bihira lang na merong magpagamot sa akin eh. Mas gusto nila sa doktor. Yung iba na unang pumupunta sa akin, sinasabihan ko kung kinakailangan sa doktor sila magpatingin. Alam ko naman kasi ang kakayahan ko. Mang Ayo, si Aling Pilar po paparating. Naku, sana naman hindi siya dumaan dito. Sa totoo lang, naiinis na rin ako sa kanya. Ang hirap pagsabihan. Himala po yata. Dumiretso lang siya at hindi na tayo nilapitan. Mabuti naman. Pero hindi ko gusto ang tingin niya sa atin. Parang may binabalak na kung ano. Ano na naman po kaya yun? Hindi ko alam. Hindi lang maganda ang kutob ko. Siguro po, titigil lang si Aling Pilar kapag may nangyari sa kanya na hindi na makakalimutan. Mas mabuti kung ipagpasa Diyos na lang natin ang mga ganyan tao. Oo nga po, tama kayo. Yung sinabi ko nga pala kay Lando na iinom kami, hindi na matuloy-tuloy. Busy po kasi. Minsan nga po gabi na siya nakakauwi. Sana po magkaroon siya ng oras sa mga susunod na araw. Di bale, nandito lang naman ako sa bahay. Anumang oras pwede niya akong katukin. Baka nakalimutan na rin niya. Mamaya po papaalala ko sa kanya. Noong araw na yun, ginabi na naman si Lando. Ang dami daw kasing pasahero at walang masakyan. Kaya imbis na uuwi na siya ng mas maaga, nagdalawang biyahe pa siya. Napansin ko din na matamlay siya. Nang hinipo ko nga ang noo niya, may sinat siya. Inumin mo muna tong gamot. Ay, salamat. Ay, nasobran lang siguro ako sa pagod. Ikaw naman kasi, inaabuso mo masyado ang katawan mo. Paano? Sayang kita.
Bihira lang kasi ang ganitong pagkakataon na maraming pasahero tapos nagkataon pang konti ang bumabiyahe na jeep. Bukas, magpahinga ka na muna. Yan nga ang naisip ko habang pauwi ako dito. Siya nga pala, nakausap ko si Mang Ayo. Nabanggit niya yung tungkol sa plano niyong inuman. Ha? Nakalimutan ko na nga yun eh. Tsaka, kaya pa kayang uminom ni Mang Ayo? Sa tingin ko naman kaya pa. Tsaka, hindi naman siguro yun iinom ng marami. Baka gusto lang niyang magkakwentuhan kayo. Kung bumuti na bukas ang pakiramdam ko, yayayain ko siya. Gusto mo na bang magpahinga? Mamaya na. Kwentuhan muna tayo. Ano nga palang ginawa mo maghapon? Dito lang sa bahay. Tsaka yun nga, nakausap ko si Mang Ayo. Hindi na rin kasi kami nakakapagkwentuhan ni Ani at busy na siya sa trabaho eh. Si Aling Pilar, nakakausap mo pa ba? Hindi na. Buti nga yun, para hindi laging sira ang araw ko. Talagang mabigat na loob mo sa kanya. Kahit sino naman. Basta, hanggat maaari, ayoko nang makipag-usap sa kanya. Sana nga tuloy-tuloy na ang hindi niya paglapit sa atin. May ilang sandali pa kami nagkwentuhan ni Lando na bihira lang mangyari. Madalas kasi pagkatapos ng hapunan nagpapahinga na kami. Dahil kinabukasan maaga na naman siyang mamamasada. Kinabukasan maayos na ang pakiramdam ni Lando. Maaga pa rin siyang nagising at lumabas para abangan na naglalako ng pandesal. May ilang minuto na siyang nakatayo sa tabing daan nang makita niyang papalapit si Aling Pilar. Hindi ka yata namasada ngayon. Kasi po, sumama yung pakiramdam ko nung pag-uwi ko kagabi. Kaya nagpahinga na lang muna ako ngayon. Tama lang naman na nagpapahinga ka para nababantayan mo rin ang asawa mo. Ha? Ano pong ibig yung sabihin? Masyado ka na yatang abala sa pagkita ng pera. Hindi mo na alam kung anong ginagawa ng asawa mo. Diretso niyo na nga ako. Anong ginagawa ng asawa ko habang wala ako? Lagi silang nag-uusap ni Ayo. Aba, kahit matanda na yun, hindi maipagkakaila na makisig pa rin ang matandang yun. Ay, huwag niyo naman sanang bigyan ng mali siyang pakikipag-usap ng asawa ko kay Mang Ayo. Alam ko kung anong nakikita ko. Sa paraan pala ng pag-uusap nila halata na merong namamagitan sa kanilang dalawa. Masaya at tahimik ang pagsasama namin mag-asawa. Sana naman huwag niyong guluhin. Hindi yun ang intensyon ko, Lando. Binabalaan lang naman kita para alam mo kung ano ang ginagawa ng asawa mo bago pa mahuli ang lahat. Aling Pilar, may tiwala ako sa asawa ko. Hindi niya ako magagawang lokohin. O, edi bahala ka. Tsaka ka magsisi kapag huli na ang lahat. Bumalik na lang sa bahay si Lando at nagtaka pa ako nang makitang wala naman siyang bitbit na supot ng pandesal. Hindi ba dumaan ang pandesal? Hindi ko na hinintay. Ha? Bakit naman? Nakita ko kasi si Aling Pilar. Oh, meron ba siya sinabi sa'yo? Meron. Kaya nga bumalik na lang ako. Ano na naman ang sinabi niya? Binibigyan niya ng mali siya ang pakipag-usap mo kay Mang Ayo. Pambihira naman ang babaeng yun, oh. Anong akala niya sa akin? Kalad-karing babae? Basta na lang papatol kung kanino? Trabaho na yata niyang manira ng tao eh. Doon siguro siya masaya sa ginagawa niya. Oh, saan ka pupunta? Saan pa ba sa tingin mo? Pagsasabihan kong babaeng yon. Hindi, wag na. Hayaan mo na lang. Lalo lang lalaki ang gulo eh. Hindi rin naman magpapatalo ang babaeng yon. Wala akong pakialam. Sasabihin ko lang sa kanya ang gusto ko sabihin. Pabayaan mo na lang. Kapag inulit pa niya, ako nakakausap sa kanya ng masinsinan. Sige na nga. Palalampasin ko ang ginawa niya ngayon. Pero sa susunod, hindi na talaga. Huwag ka na magalit. Kung ano na lang ang meron dyan, yun na lang almasalin natin. Ilang sandali lang kumalma naman ako. Pero nasa isip ko pa rin ang ginawa ni Aling Pilar.
Nung hapon nagluto ako ng mapupulutan dahil iinom ang asawa ko at si Mang Ayo. Natuloy rin ang plano natin. Oo nga eh. Pasensya na po kung ngayon lang ha. Abala talaga ako sa pamamasada ko eh. Ayos lang. Naiintindihan ko naman eh. Mas importante siyempre ang kumita ng pera ngayon. Ay, teka, yung anak nyo ba hindi umiinom? Hindi. Kaya nga wala akong mayaya kapag gusto ko uminom. Ang bait din ni Maribel. Pinagluto pa talaga tayo ng pulutan. Nasaan nga pala siya? Nasa kwarto na po namin siya. Hindi ba niya tayo maririnig kung sakali? Hindi po. Ano bang sasabihin nyo? Matagal ko na itong alam. At naniniwala ako na mabuti ang intensyon ng asawa mo kaya nagawa niya yun. Teka, ano pong ibig yung sabihin? Alam kong si Maribel ang kumulam kay Victor. Alam nyo po ang lihim ng asawa ko? Oo, yung malaking kandila na nakita ko ang siyang ginamit ng asawa mo. Mga Ayo, nakikiusap po ako sa inyo. Sa atin lang sana to ha. Kahit hindi mo sabihin yan, wala akong balak na ipagkalat ang nalalaman ko. Ay, salamat po. Kahit may alam sa karunungang itim ang asawa ko, hindi naman po siya masama eh. Alam ko naman yun. Pero dapat mong maintindihan na hindi na kayo maaaring magtagal dito. Bakit naman po? Tahimik naman kaming namumuhay ni Maribel dito sa inyo ah. Kaya lang namin nagawa yun dahil naawa siya sa kaibigan niya. Gusto ko lang kayong pangalagaan ng mag-asawa. Kaya gusto ko kayong umalis dito. Mainit ang mata sa inyo ni Pilar. Posibleng matuklasan niya ang lihim ng asawa mo. Ay, tama po kayo. Sakit nga po sa ulo si Aling Pilar. Ayoko rin sana kayong umalis dito. Kaya lang, yun ang makakabuti. Mababakante na naman tuloy ang paupahan ko. Pero ayos lang. Yun nga siguro ang mas makakabuti. Bigyan niyo lang kami ng panahon para makahanap ng malilipatan. Alam ko na, makakahanap kayo ng lugar na walang katulad ni Pilar. Salamat po sa inyo, Mang Ayo ah. Ramdam ko ang pagmamalasakit niyo sa aming mag-asawa. Nauna na akong natulog at hindi ko alam kung anong oras natapos ang inuman ng dalawa. Kinabukasan namasada na ulit si Lando. Pagkatapos naman ng mga gawain ko sa bahay, lumabas ako at pinuntahan ko si Aling Pilar. Ano ang ginagawa mo dito? Para balaan kayo. Huling beses ko na sanang malalaman na binibigyan nyo ng mali siyang pakikipag-usap ko kay Mang Ayo. Ang lakas naman ng loob mo para puntahan ako dito sa bahay ko at balaan. Hindi na kasi ako makapaghintay na lumabas kayo sa lungga ninyo, kaya sumadya na ako dito. Ay kung hindi totoo ang napapansin ko sa inyo ni Ayo, hindi ka apektado. Pero pumunta ka pa talaga dito? Kayo lang naman na nagbibigay ng mali siya sa lahat ng mga nakikita nyo. Ang hilig nyong gumawa ng issue at makisawsaw. Tignan nyo na lang ang nangyari kay Annie. Halos mapatay na siya noon ng asawa ng dahil sa kagagawan nyo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi nyo alam kasi nakaperwisyo na kayo. Wala akong piniperwisyo. Baka ikaw dyan. Pinipigilan ko lang ang sarili ko na huwag kayong patulan dahil matanda na kayo. Pero inuubos nyo ang pasensya ko. Kapag pinatulan mo ko, sa tingin mo ha, sino ang lalabas na masama? Gusto nyo talaga na nagmumukhang biktima, no? Aba, syempre naman. Sino bang ayaw makakuha ng simpatsya ng ibang tao? Sige po. Kung yan ang gusto nyo, magiging biktima talaga kayo. Anong ibig mong sabihin? Malalaman nyo rin po. Total, mahilig kayong palabasin na kayo ang biktima, di tutuparin ko yan. Sandali! Huwag ka munang umalis! Ano kaya ang ibig sabihin ng babaeng yun? Balak siguro niya akong ipahiya sa maraming tao. Hay! Ang hirap basahin ang isip niya. Nagingit-ngit ang kalooban ko hanggang sa makauwi ako sa bahay.
Pinakalma ko muna ang sarili ko bago ko kinuha sa ilalim ng higaan ng kahon. Huminga rin ako ng malalim bago yun binuksan. Hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko. Naalala ko ang sinabi ni Lola noon. Oras na maumpisahan ko ang ginagawa ko. Parang ayoko ng tigilan. Parang lahat ng mga taong nakakagawa sa akin ng masama, gusto kong parusahan. Tama lang naman yun sa kanila. Lalo na kay Aling Pilar. Itinago ko na ulit ang kahon at saka lumabas ng kwarto. Nung dumating si Lando galing pamamasada, napansin kong para bang lumilipad ang isip niya. Alam ko agad na merong gumugulo sa isip niya. Oh, kumusta ang pamamasada mo? Malaki ba ang kita? Oo. Ay, kanina nga pala eh. Nagtanong ako sa mga kasamahan kong driver kung may alam silang paupahan. May nagpapahanap ba sa'yo ng apartment? Para sa atin yung pinapahanap ko. Ha? Lilipat na naman tayo? Bakit? Maribel, hindi na tayo pwede magtagal dito. Hindi kita maintindihan. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin? Alam ni Mang Ayo ang lihim mo. Alam niyang ikaw ang kumulam kay Victor. Ha? Bakit hindi niya sinabi nun? Eh kasi gusto niya tayong protektahan. Pero hindi na tayo pwedeng tumira dito. Ang payo niya, lumayo na tayo bago pa may makaalam sa ginawa mo. Gusto lang niya tayong protektahan. Okay naman tayo dito eh. Oo nga, maliban lang kay Aling Pilar. Siya talaga ang punot dulo ng gulo eh. Hindi ko naman maiisip na kulamin si Victor kung hindi niya sinaktan si Annie. Sinaktan naman niya to dahil sa panunulsol ni Aling Pilar. Wala na tayong magagawa pa. Tapos na yon. Hindi ka ba napapagod sa palipat-lipat natin, ha? Ayaw mo ba nun? Lahat napupuntahan natin. Baka nga malibot natin ang buong Pilipinas eh. Hindi ako natutuwa sa sinasabi mo. Ano ka ba? Napapagod din naman ako pero wala tayong magagawa. Mas nag-aalala ako ngayon na lagi kang naiiwan dito sa bahay. Bakit ba nangyayari to sa atin? Isipin na lang natin na may mas magandang plano sa atin ng Panginoon. Kung wala naman tayong pagpipilian, o sige, lumipat na lang ulit tayo. Makakahanap din tayo ng lugar kung saan magtatagal na tayo. Lando, patawarin mo sana ako. Akong may kasalanan kung bakit aalis na naman tayo. Kaya mahalaga na makontrol mo ang sarili mo para hindi na ito maulit. Pipilitin ko na hindi mangibabaw ang galit ko. Kapag mag-isa ako sa bahay, lagi kong inililibot ang paningin ko sa kabuuan ng apartment na yon. Mula kasi nang lumipat kami doon, puro magagandang alaala ang nakikita ko. Tapos ngayon aalis na naman kami. Hindi ko maiwasang malungkot. Naalala ko na puntahan si Annie para magpaalam na ng maaga. Pero hindi ko pa naman nasasabi ang sadya ko. Una na siyang nagsalita na kalat na daw sa buong lugar na may relasyon kami ni Mang Ayo. Iisang tao lang ang naiisip ko na gagawa nun. Walang iba kundi si Aling Pilar. Sinabi ko na sa'yo, hindi ko alam ang sinasabi mo. Ikaw lang ang gagawa nun. Bago pa makarating yun sa mag-asawa ha, bawiin mo na sinabi mo. Wala akong babawiin dahil hindi naman sa akin nanggaling ang chismis na yon. Hanggang kailan ka ba magkakaila ha? Umuwi ka na nga sa inyo. Nakakaabala ka na eh. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ginagawa ang sinasabi ko. Ay bakit ba takot na takot ka sa mag-asawa na yon, ha, Ayo? Hindi ako takot sa kanila. Malaki lang ang respeto ko sa kanila. At saka wala ka na rin namang magagawa pa. Kalat na sa mga taga rito ang tungkol sa inyo. Bakit kasi ang hilig mong gumawa ng chismis? Hindi ka ba talaga natatakot sa karma? Kung totoo ang karma, di sana marami nang nakarma na masasamang tao. Kung hindi ka magbabago, siguradong kakarmahin ka na talaga. Huwag mo nga akong takutin. Pareho kayo ni Maribel. Pinuntahan ako dito para lang bantaan. Hindi ka pa natakot. Pinuntahan ka na pala niya dito. Sino bang babaeng yun para katakutan ko, Aber? Hindi siya kung sino lang.
Kaya kung ako sa'yo, puntahan mo siya bago mahuli ang lahat. Pwes, hindi ko gagawin yung sinasabi mo. Hmm. Siya dapat ang pumunta dito at humingi ng tawad sa akin. Mas matanda ako sa kanya, pero binastos niya ako. Para siyang hindi napalaki ng maayos ng magulang niya. Wala siyang respeto sa akin. Umaasa ka lang sa wala. Ginawa ko na lahat, pero matigas ka. Narinig ko na may kumakatok sa labas ng bahay. Sinabayan pa yun ng pagtawag. Agad kong nakilala na si Mang Ayo yun pero hindi ako sumasagot. Ayoko kasi na maabala sa ginagawa ko. Hanggang sa tumigil na lang ang matandang lalaki. Nang dumating si Lando, hindi ko alam kung sasabihin ko sa kanya. Nung una nag-aalangan ako, pero sinabi ko na rin. Agad na gumuhit sa mukha niya ang galit. Huwag ka mag-alala. Minamadali ko ng paghahanap ng malilipatan natin. Malapit na tayong umalis. Hindi na natin makikita si Aling Pilar. Buong buhay ko, ngayon lang ako napahiya ng ganito sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. Kung alam mo lang, nagtitimpi lang din ako. Baka mamaya masugod ko na rin yung matandang yun. Ano bang nagawa natin? Bakit gano'n na lang ang galit niya sa atin? Hindi ko rin alam. Baka sa umpisa pa lang, ayaw niya sa atin kaya pinag-iinitan niya tayo. Ang tanda na niya, wala pa rin pinagkatandaan. Simula bukas, sumama ka na lang sa akin sa biyahe ko. Mabuti pa nga, para hindi ako nakakarinig ng kung ano-ano sa mga tao. Magiging maayos din ang lahat. Konting tiis lang. May kumakatok. Baka si Mang Ayo yan. Papasok na muna ako sa kwarto natin. Ikaw nang bahala makipag-usap sa kanya, ha? Pumasok na ako sa kwarto namin. Nang buksan nga ni Lando ang pinto, si Mang Ayo nga ang nasa labas. Pasensya na kung nakaistorbo ako, ha? Pasok po muna kayo. Siguro alam mo na. Kung ang tinutukoy niyo yung kumakalat na chismis sa inyo ng asawa ko, alam ko na po. Nagkukulong nga si Maribel dahil masama ang loob eh. Si Pilar ang may pakananan lahat. Alam po namin. Sana makontrol ni Maribel ang sarili niya. Hindi sana siya makagawa ng isang bagay na pagsisisihan niya sa huli. Wala pong gagawin ng asawa ko. Bukas, isasama ko siya sa pamamasada ko para makaiwas. Kinausap ko din kanina si Pilar. Pero nagmamatigas talaga siya. Pati ako nahihiya na ring humarap sa mga tao. Marami na po akong hininga ng tulong para matulungan kami sa paghahanap ng malilipatan. Sana sa mga susunod na araw, makaalis na kami dito. Hindi ko na rin po kasi kaya ang ginagawa ni Aling Pilar. Unang humihingi ng tawad sa ginawa niya, ha? Dapat nga po siya ang humingi ng tawad pero imposibleng mangyari yun. Sana nga magbago na siya. Pakisabi kay Maribel, pasensya na kamo sa kumakalat na chismis tungkol sa amin. Hindi po siya nagagalit sa inyo, kundi kay Aling Pilar. Hindi ko akalain sa kabila ng pinagdadaanan namin, makakatulog pa rin ako ng mahimbing ng gabing yon. Kinabukasan masigla na ako at wala na ang bigat sa dibdib ko. Nakailang biyahe lang kami bago kami naghanap ng malilipatan namin. Meron kaming nakitang dalawa. Parehong malayo sa mga kapitbahay. Luma ang pagkakagawa ng mga to pero maayos naman. Sinabi na lang namin sa landlady na babalik na lang kami kapag nakapagdesisyon na kami. Makalipas ang 2 araw, nagpaalam na kami kay Mang Ayo. Ilang araw ko na yatang hindi nakikita ang jeep ni Lando dito sa garahe. Ilang araw na silang wala. Umalis na sila. Ano? Siguro, masaya ka na ngayon. Wala na akong pinagkakakitaan. Ay bakit sila umalis? Nagtanong ka pa talaga? Alam mo, ikaw ang dahilan. Alam ko na ang naging pagkakamali ko. Kaya nga nandito ako para sana humingi ng tawad sa mag-asawa. Huli na ang lahat. Wala na sila. Alam mo ba kung saan sila lumipat? Hindi ko alam.
Baka naman ayaw mo lang sabihin sa akin. Huwag mo na nga akong abalahin pa. Kita mo na nga na may ginagawa ako eh. Sige, hindi na kita aabalahin. Ayo! Ha? Oh, ano nangyari sa'yo? Namumutla ka. Kumapit ka sa akin. Biglang ang nagdilim ang paningin ko. Mabuti pa, ihatid na kita sa inyo. At baka mapano ka pa. Salamat. Tumitindi nga ang hilo ko. Hindi ko alam kung bakit. Baka anemic ka na. Dapat nagpapatingin ka sa doktor. Bukas na bukas din, magpapasama ako sa anak ko na magpa-check up. Mabuti na lang, malapit lang ang bahay mo. Dahan-dahan lang sa pagpasok ha. Anong amoy na yun? Anong amoy ang tinutukoy mo? Hindi mo ba naaamoy? Parang may nabubulok na kung ano. Lagi akong naglilinis, kaya imposible ang sinasabi mo. Kapag sumama ang pakiramdam mo, ipatawag mo na lang ako sa anak mo. Sige, salamat ulit. May ilang oras pa lang nakakauwi si Mang Ayo, pinatawag na siya ng anak ni Aling Pilar. May kakaiba daw na nangyayari sa nanay nito. Oh, kanina wala pa ang mga yan sa balat mo ah. Basta na lang lumitaw sa balat ko. Sobrang kate at hindi ko mapigilang kamutin. Oo, huwag mong kamutin at dumudugo na. Ayo, ano kaya ang nangyayari sa akin? Naglalagas na rin ang buhok ko. Lumalaki rin ang tiyan ko. Basta na lang nangyari ito sa akin. Parang katulad ng nangyari kay Victor. Bigla na lang siyang dinapuan ng kakaibang sakit. Gagawin ko lahat para magamot ka. Sabihin mo muna kung ano ang nangyayari sa akin. May kumukulam sa'yo. Kumukulam! Oo. Oh, Diyos ko! Sino kaya ang gumawa nito sa akin? Ang bahalaga, magamot ka. Saka mo na yan isipin. Habang lumilipas ang oras, lalong lumalala ang sakit ni Aling Pilar. Sa kabila ng mga ginawa niya, hindi pa rin siya sinusukuan ni Mang Ayo. Desidido siyang pagalingin ng babae. Hindi mo man sabihin sa akin. Alam ko na si Maribel ang gumawa nito sa akin. At nasisiguro ko na siya rin ang nagpakulam kay Victor. Lalo kang manghihina kung magsasalita ka lagi. Kasalanan ko rin naman ito kung bakit nangyayari sa akin dito. Huwag mo nang sisihin pa ang sarili mo. Magdasal ka na lang para sa iyong kagalingan. Kung nasan man si Maribel, sana'y mapatawad na niya ako. Sila ni Lando. Pinagsisisihan ko na ang mga nagawa ko. Mula kasi nang mamatay ang asawa ko, ginawa ko ng libangan ng makisawsaw sa mga isyo na ako naman ang may gawa. Hindi mo dapat ginawa yun. Kahit ano pang dahilan mo. Tingnan mo ang napala mo. Alam ko na matutulad na ako kay Victor. Huwag ka mawala ng pag-asa. Gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Hindi ako magagalit sa'yo kung sakaling hindi mo ako mapagaling. Ipinagtapat ko rin sa asawa ko ang ginawa ko kay Aling Pilar. Nung una nagalit siya, pero sa huli inintindi na lang niya ako. Kinumbinsi rin niya ako na bawiin na ang sumpa na ibinigay ko sa kinaiinisan kong babae. Sinunod ko naman si Lando. Naisip ko rin kasi na hindi tama na puro galit ang pairalin ko sa puso ko. Mas mabuti pa rin na magpatawad na lang kesa makasakit sa kapwa. Ay, salamat naman at mas nanaig sa iyong kabutihan. Hindi ko sinasadya na manakit ng kapwa ko. Alam ko naman yon. Sana talikuran mo ng kaalaman mo sa karunungang itim. Mamuhay tayo ng normal. Walang pinangingilagan at may takot sa Diyos. Hayaan mong siya maging sentro ng buhay natin. Naniniwala ako na kapag pinayagan mo na siya na kumontrol sa buhay natin,
hindi ka na babalik sa dati mong ginagawa. Hindi ako mangangako pero pipilitin ko na talikuran na ang pagiging may dugong mangkukulam ko. Tutulungan kita, Maribel. Lagi ako nandito para sa'yo. Noon pa, lagi ka nang nasa tabi ko at hindi mo ko pinabayaan. Salamat sa'yo. Mataimtim ako nagdasal para sa kaligtasan ni Aling Pilar. Humingi din ako ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan. Nararamdaman kong handa na akong magbalik loob sa Panginoon at isuko lahat. Nasaan ako? Nandito ka pa rin sa bahay mo. Ibig sabihin, hindi pa ako patay. Hindi lang yun. Tuluyan ka ng magaling. Binawi na ang sumpa sa'yo. Salamat, Diyos ko. Hindi niyo ako pinabayaan. Hindi mo pa nga siguro oras. Gamitin mo sana ang ikalawang pagkakataon na ito para sa mas makabuluhan. Huwag ka nang bumalik sa dati mong gawain. Hindi ko sasayangin ang pangalawang buhay. Maswerte pa rin ako. Hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon para maituwid ang mga maling nagawa gaya ni Victor. Hindi pa huli para sa taong gustong bumawi at magbago. Ang mahalaga, piliing gumawa ng mabuti para sa ikabubuti ng sarili. Gaya ng nangyari kay Aling Pilar. Pagkatapos ng nangyari sa kanya, napagtanto niya ang mga maling nagawa at pinili ang tuwid na landas. Sa kasalukuyan, masaya ako namumuhay kasama ang asawa ko at isang anak sa probinsya namin. Pinili pa rin namin na lumayo sa mga taong tunay na nakakakilala sa akin para hindi na maungkat ang nakaraan. Mas lalo ko pang inilapit ang sarili ko sa Panginoon. Dahilan para bumuhos ang biyaya sa amin ng pamilya ko at mamuhay ng masaya at tahimik. Maraming salamat po, Miss Gwen, sa pagbasa ng kwento ko. Sana po, gaya ng ibang kwento, may napulot din kayong aral at nakapagbigay rin ako ng inspirasyon sa lahat ng mga taga-subaybay sa inyong channel. Wakas. Maraming salamat po mga solid abangers. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, huwag niyo pong kalimutang suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-comment. Huwag din pong kalimutang mag-subscribe sa channel ni Ingkong, Ikalawang Yugto, at kay Kuya Louie Horror Stories na special guest natin ngayon. Hanggang sa susunod, God bless! Yung si Aling Pilar lang talaga. Baka sa kagustuhan mo na maipaghigit. Sa... Bawal tumawa. Teka! Ala ka! Ramdam ko ang pagmamalasakit nyo sa Fudge! Sinaktan naman niya to dahil sa Sinaktan naman niya to dahil sa panulsol ni Aling Sorry. Okay lang yan. Panunulsol ni Aling Pilar. Minsan, napipilitan silang gumamit ng kaalaman nila dahil walang pinangingilagan.